Hi, good afternoon mga kapatid. Andito na po ulit ang inyong Ate Marie, ang inyong kakampi, ang inyong Nanay Marie, ang Tita Marie, at si Aling Marie. Okay. Akin pong pinag-aralan ang sagutan ni Congresswoman Luistro at ni Senate President Chis Escudero. At napaloob dito ang isang sulat na ito po ang nakalagay. Tinanggihan ng House Prosecutor ang impeachment delay claim. No? Hinimok ang Senado na kumilos. Ito. Bilang prosecutor po dito, si Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro or ang ating congresswoman. Ibinasura ni House Impeachment Prosecutor at Batangas 2nd District Representative, no? Jervil Jinky Beatrix Luistro, ayan po, binabasa ko. Ang mga akusasyon na sadyang ipinagpaliban ng House of Representatives, ang pagpapadala ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, na binibigyan diin na kailangan ang due process. Ayan. Hindi tayo nag-delay, sabi niya. We have to understand that Congress is a collegial body. I cannot decide alone. Tama naman po. The Good Government Committee cannot decide alone. This is a collegial body that needs a collegial decision. Okay. Ibig po sabihin, hindi lang siya ang pwedeng magdesisyon. Kasi nga naman marami silang magkakasama doon sa House of Representatives. Luis said in a TV interview explaining that House members needed time to assess the complaints before securing the required one-third vote of impeachment. Ibig po sabihin, pinag-aralan nilang lahat. Hindi lang siya. Pinag-aralan nilang lahat ang complaint laban kay Sara Duterte bago nila ito binigyan ng pagkakataon na magbotohan kahit one-third lang ng impeachment, vote for impeachment. Ano? Ibig po sabihin, lahat sila ay pinag-aralan nila ang kaso ni Sara Duterte para sa kanyang impeachment. At hindi pwedeng si Congresswoman Luistro lang ang mag-decide dito sapagkat sila ay collegial, no? Marami sila sa House of Representatives na pwedeng mag-decide at kinailangan nila ang one-third vote of impeachment. So, ibig sabihin talaga dumaan sa tamang proseso ang bago nila iniakyat sa Senado itong impeachment case ni Sara Duterte. At doon na nga po sa House of Representatives ay malinaw na kanila itong pinag-aralan at kinailangan ng mga pirma para tuluyang ma-impeach si Sara Duterte. Ang pagpirma po ng tao ay hindi sa personalan. Ang pagpirma po ng mga taga-House of Representatives ay hindi personalan. Hindi porket galit sila kay Sara Duterte. Pumirma silang lahat sapagkat sila lahat mismo ang nag-review ng ikinaso kay Sara Duterte para ito ay ma-impeach. Kaya nga po, sabi ni Escudero noon lang daw ipinasa sa kanya. Dumaan daw ang 2 buwan. Noon lang daw ipinasa sa kanya ang papel ng impeachment case ni Sara Duterte. Bakit inabot ng 2 buwan? Sapagkat nireview nga nilang lahat yun. Isa-isa nilang nireview at nagkaisa sila ng desisyon. At nagkaisa rin sila ng paniniwala na talagang may pagkakasala si Sara Duterte para ito ay i-impeach. At ito po ay nakadepende sa ating Philippine Constitution, no? 1987. Kung kaya't ang ginawa po ng taga-House of Congress, mga taga-House of Representative, wala namang mali. Sumunod sila sa due process. Kaya natagalan ng 2 buwan bago na ipasa sa Senado, ay nireview pa nila ito. Marami sila na nag-review, isa-isa silang nag-review.
At doon ay napatunayan nila na may mali sa ginawa ni Sara Duterte, kung kaya't nangailangan ng boboto para mag-yes to impeach Sara Duterte. At yun na nga po naganap. Hindi lang po sa hinihinging 1/3 ay lumabas pa po na mahigit pa sa 1/3 ang pumirma para si Sara Duterte ay ma-impeach. Ito po yung minamali ni Escudero, no? At ito pa ang sabi, no? Kinontra rin ni Luis Tro ang sinabi ni Senate President Chis Escudero na walang malakas na sigaw ng publiko para sa Senado na magpulong bilang impeachment court. O, di po ba, binabaliwala pala talaga ni Escudero ang panawagan nating mga mamamayan na nag-iintay ng resulta. Hindi naman po talagang tayo ay may kagustuhan na si Sara Duterte ay awayin natin o pagalitan natin. Ang gusto natin, ituwid ni Sara Duterte ang pagkakamali niya, pero hindi niya hinaharap ang bawat akusasyon sa kanya. Kung kaya't pati tayong mamamayang Pilipino ay nagalit na nga ng tuluyan, no? Wala naman tayong kaalam-alam sa mga pinagagawa ni Sara Duterte, pero lumabas. Lumabas ang lahat ng katiwalian niya sa tulong din ng mga kasama niya sa gobyerno, no? Ngayon, bilang mamamayang Pilipino na napatunayan natin na si Sara Duterte ay talagang nagwawalang hiya sa ating gobyerno, yan ay ipinakita niya sa pamamagitan ng hindi niya pag-attend sa mga hearing, sa pagpapakita ng salin, sa pagsagot niya ng matino regarding sa confidential fund, yung narinig nating pagmumura at pagbabanta niya, panggigigil niya sa nakatataas sa kanya at sa pamilya nito, hindi po ba't iyan ay naging sanhi ng galit natin kay Sara Duterte, kung kaya't tayo ngayon ay nakikiisa sa impeachment, kung kaya't tayo ay nakikiisa na sumigaw para utusan si Escudero na simulan na ang impeachment, ang pagre-review sa impeachment kay Sara Duterte. Ngayon, hindi pala ito mahalaga kay Escudero. Ano ang gusto ni Escudero? Galitin ang taong bayan? Hindi porket sila'y mga nakaupo ay sila-sila lang ang makikinig sa sinasabi ng bawat isa. Ang gusto siguro ni Escudero, makaya niya dahil siya'y nasa Senate, itong mga ito'y nasa Congress, ang gusto niya, siya ang mas makita ng tao na mas magaling. Kanino siya nagmamagaling? 'Di ba sa mga DDS lang? Hindi sa atin. Hindi sa atin na sumasampalataya kay Duterte. Sapagkat bakit natin itinakwil si Duterte? Ay dahil si Duterte ay may masamang gawain sa ating gobyerno, no? Ito pa po, ang sabi, kinontra rin ni Luis Tro ang sinabi ni Senate President Chis Escudero na walang malakas na sigaw ng publiko para sa Senado na magpulong bilang impeachment court. Iginiit niya na ang mga mambabatas na nasa lupa ay alam na maraming tao sa ating mga distrito ang naghihintay para sa aksyon ng Senado. Tama po. At yan nga po ang lagi nating isinisigaw dahil ito ang pinakamainit na issue ngayon, ang impeachment case ni Sara Duterte. Dahil hindi lang naman po si Sara Duterte ang gumagawa ng kabalbalan. Ang mga kontra sa impeachment case ni Duterte ay nagsasalita rin. Nagbabanta pa nga gaya ng kanyang ama. Pagkatapos ngayon, etong kapatid niyang si Polong Duterte nagsalita na rin. At yan, isang gawa-gawa lang daw itong tila ba sinasabi niyang pinipersonal yung kapatid niya dahil ini-impeach. Ito pa po ang sabi, sa pagtanggi sa mga pahayag na tinanggihan ni Duterte sa angkop na proseso, iginiit ni Luis Tro na ang mga paglilitis ay sumusunod sa mga legal na pananggalang, kabilang ang pagpapalabas ng isang patawag at ang karapatan ng Vice Presidente na magpakita ng ebidensya. O, sinabi na po natin yan. Sinabi natin na kaya nagkaroon ng impeachment ay dahil sa katigasan ng ulo ni Sara Duterte. Bakit natin nasabing matigas ang ulo ni Sara Duterte?
Ito po ang mga dahilan kung bakit tayo nagalit kay Sara Duterte. Kung wala pong ganito na ikagagalit ng taong bayan, hindi naman tayo mag-iingay. Hindi naman tayo mananawagan. Yung po tinatawag na eskuderong clamor. No? Yung po yung tinatawag na eskuderong clamor na inihalin tulad pa sa pagpapako sa krus kay mahal na Jesus Christ. Ano po? Ngayon, eto po. Bakit po tayo ay sumisigaw? Sapagkat sa totoo lang, napanood natin sa quad kung paano iniimbestigahan si Sara Duterte at kung paano ipinatawag. Nakita rin naman natin kung paano niya inisnab ang mga taga-Quadcom na dapat lilinaw sa kanyang sa mga ikinakaso sa kanya. Hindi niya ipinakita ang kanyang salin. Nilustay niya ang pera at kung sino-sino ang itinuturo niya. Nagbanta siya sa buhay ng presidente at ng pamilya nito. Ito po ba ay isang hindi dapat pansinin ang taong bayan? Ito ba dapat ay matahimik ba dapat dito ang taong bayan? Hindi po. Kung mananahimik man mga taga-gobyerno sa ginagawa ni Sara Duterte, ang taong bayan hindi yan titikom ang bibig. Lalaban, magsasalita, sisigaw para kumilos ang mga kasama ni Sara Duterte na siya ay kastiguhin sa lahat ng kanyang ginagawang mali. Pero anong ginawa ni Escudero? Binabaliwala ni Escudero ang pagsigaw ng taong bayan. Ito pa ang sabi, we did our duty, we followed the rules, we upheld the Constitution. Now it is time for the Senate to do theirs, she declared. Ayan, no? Yan po. Ito po yung ating binasa, mga kapatid, no? Ayan. Malinaw na tayo dito kumukuha ng ating mga kasagutan sa mga ginagawang pag-deny o pagbabaliwala ni Chis Escudero sa ating mga pagsigaw. Ito pa po. Basahin ko po ang naging sagutan nitong dalawang ito, no? So, ako po ay pabor. Diretsahan, pabor ako kay Congresswoman Jinky Luistro or Attorney Jinky Luistro. Ito ang sabi ni Escudero, pakinggan nyo. 3 sulat, 1 kaso. Clamor na ba yon sa libro mo? Sa libro ko? Hindi sabi niya. At ito pa, pangalawa, babalik tanawan natin nung panahon na si Jesus. May clamor na ipako siya sa krus. Hindi naman ibig sabihin nun totoo. Tama yon? Yan, dyan niya ikinumpara ang nangyayari kay Sara Duterte sa kay Jesus Christ. Iba ang kaso ng Jesus Christ at iba ang kaso ni Sara Duterte bilang tao. Si Jesus ay God, no? Si Jesus ay God. God na nagkatawang tao at pinangalanang Jesus Christ. Si Sara Duterte ay isang tao na nilalang ni Jesus Christ. Si Duterte ay isang nilikha na gumagawa ng kapalpakan at pagkakasala sa taong bayan. Tayo ay mga tao lamang, Mr. Chis Escudero. Tayo ay mga tao na pinagkakasalahan ng kapwa natin tao at hindi ng Diyos. Huwag mong igaya sa Diyos ang iyong si Sara Duterte. Okay? Mr. Escudero, ang aking sinasabi ay mula sa dibdib ko bilang simpleng mamamayan na sumisigaw din. Nagbibigay din ng clamor para sa impeachment ni Sara Duterte na hindi mo pinakikinggan ng taong bayan kung kaya't kami ngayon ay may clamor. May panawagan, may sigaw para gampanan mo ang iyong trabaho. Ito naman po ang sagot ni Attorney Jinky Luistro. With all due respect kay Senate President, nandito po tayo sa ground. The House members are on the ground. I, myself, and even the other congressmen can attest that a lot of people in our districts are waiting for the Senate to convene as impeachment court. Yan, no? Tama, si attorney. Tayo'y naririto sa bawat distrito ng ating lugar, sa ating bansa. Tayo ay may clamor, may pagsigaw, may panawagan na simulan na ni Escudero ang pag-review ng kaso ni Sara Duterte sa impeachment. Ito pa,
We did our duty. We followed the rules. We upheld the Constitution. Now, it is time for the Senate to do theirs. Ayan. Kaya nga po, nakadepende yan sa ating Philippine Constitution na kung ano ang nakasaad doon ay dapat sundin ni Escudero. Kaya dapat gawin nila ang dapat nilang gawin sapagkat sila ang mga nakatalaga sa trabahong ito ngayon. Kung ito man ay sinasabi ni Escudero na na-delay noon ay sapagkat isa-isa ito na nireview ng mga taga-House of Representative para magkaroon sila ng iisang desisyon. Kung hindi nila ito pinag-aralan, hindi nila ito mahuhusgahan. At hindi sila magsisipirma kung hindi nila ito naintindihan dahil ito ay napakaselan at napakalaking desisyon para sa isang vice-presidente na si Sara Duterte. Kung walang pagkakasala si Sara Duterte, walang impeachment. At kung walang Chis Escudero na kumukontra sa kagustuhan ng taong bayan, walang sisigaw. Kung sinusunod lang ni Escudero ang kanyang tungkulin bilang Senate President at walang pinapanigan, mabilis pa dapat sa alas 4 na kanya itong re-reviewin o magsisession sila kasama ng ibang senadores, magsisession sila nang walang kinikilingan, walang tinitingnan. Bagkus pare-parehas na kagaya ng ginawa ng House of Representative na nireview muna lahat bago sila'y nagsipirma. Ngayon, paano nga ba ito hindi sisigaw ang taong bayan ay naiinip na sa pagkilos ni Chis Escudero na gusto pang paabutin hanggang Hulyo. Kaya mga kapatid, para sa akin, si Attorney Jinky Luistro ay ipagpatuloy pa natin ang kanyang pag-upo sa Kongreso. At si Chis Escudero na malinaw na tayo ay hindi gustong pakinggan, ano pa ang gagawin natin sa 2028? Hindi na dapat makaupo ito. Sapagkat ito'y malinaw na talagang nakikipagtalo para igiit ang kanyang gusto. Kanyang sariling gusto. Nagkaroon siya ng sarili niyang batas. Kaya dapat, batas din ng tao ang manaig ngayon sa pagpapetik-petik ni Escudero sa kasong impeachment ni Sara Duterte. Tayo ang lalaban. Sasamahan natin ang mga nasa gobyerno na nasa matuwid. Maraming salamat mga kapatid. Thank you.